sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, pati ang pamosong Chocolate Hill sa Bohol hindi nakaligtas sa grass fire. Pahirapan ng pag-apula dahil matarik ang mga burol na nasunog. Isa sa tinitingnan sanhi ng sunog ang mainit na panahon. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Literal na nagningas pugon ang dalawa sa pamosong Chocolate Hills. Dahil sa pagliyab ng mga tuyong cogon grass o cogon sa mga burol, nagliwanag ang gabi sa Barangay Buenos Aires sa Carmen, Bohol. Pasado alas 7 kagabi, inalerto sa sunog ang mga bumbero. Pahirapan ang pag-apula. Ang mga fire trucks kasi walang madaanan paakyat. Nagmanumano ta og saka dito, nagmanumano ta og bunal sa mga katong siga nga mga grass. Bunal yun, wala gid mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose lisod kabot. Malayo sa mga bahay ang sunog, pero natakot pa rin ang mga nakatira sa paanan ng mga burol. Guwa tapos may bisig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na nang bagong gikuan nang gian. Amor bantayan bisig kana pa ring ubos. Pabot mi sinani bumbiro mabot na yun. Napiwan ni ngonog. Usapi pag abot na bumbiro ang arang habuga man. Pasado alas 10 kagabi tuluyang naapula ang sunog. Nasa 5,000 square meters o kalahating ektaryang lupain ang natusta. Walang naitalang apektadong ari-arian. Inaalam pa ang sanhi ng grass fire na ayon sa BFP ay hindi unang beses na nangyari sa Chocolate Hills ngayong tag-init. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang atong mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Sa tala ng BFP Carmen, di bababa sa 6 na grass fire kada araw ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa bayan ngayong tag-init. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda, ang inyong saksi. Araw ng paggawa ngayon at bilang mga hinaing na mga manggagawa ang ipinaglaban sa mga kilos protesta. Kinondena rin ang anilay impluwensya ng Amerika sa bansa, lalo ngayon isinasagawa ang balikatan exercises. Saksi sina Ian Cruz at Salima Refran. Pamensyol ang marsya kanina ng mga miyembro ng Buklura ng Manggagawang Pilipino o BMP. Nakalusot sila sa pagharang ng pulisya sa kanto ng Loyola at Recto Avenue sa Maynila. Ngayong araw ng paggawa, sigaw nila at ng iba pang nagmarsyang labor group, ibigay na ang 150 peso across-the-board wage hike at pagwakas sa kontraktualisasyon. May imbitasyon sa kanila ng dialogo ang Malacanang, pero di nila ito sinipot. Hindi po kami pabobola. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Gawang Pilipino muna! Pilipino muna! Ngayong araw rin napaso ang deadline sa mga pampublikong transportasyon na mag-consolidate ng prangkisa. Yan naman ang sentro ng protesta ng transport group na Manibela. Dapat! Ang maunlarin natin ay ang manggagawang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China. Kaya laban! Nanguna sa protesta si Manibela Chairperson Marvel Buena na may warrant of arrest at 2 kasong cyber libel mula kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig de Valbuena tungkol dito. Iprinotesta rin ngayong araw ang sinasagawang balikatan exercises at ang anilay panghimasok ng Amerika. Nanggigera, nangungulo niya, nananakot para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. Sa Calao Avenue, mainit ang tapatan ng mga realista at mga pulis. Nakalusot man sa unang barikada, naharang na sila sa Ross Boulevard, kaya bigong marating ang target na US Embassy. Mga arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest
alarm and scandal at vandalism dahil sa pag-spray paint sa truck ng mga pulis. Handa raw maghabla mga relista para saan nila'y kalabisan ng mga pulis. Hindi naman ito alintana ng MPD. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Sa Palawan, patuloy ang balikatan. Nag-ikot ang NC-212I light lift aircraft ng Philippine Air Force at inihulog ang supplies na nakasabit sa parachute sa Patag Island, bahagi ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Ang aerial resupply na ito nakikita ng AFP na alternatibo sa rotation and resupply mission sa West Philippine Sea na laging hinaharang at kinigipit ng mga barko at militia vessels ng China. Kasabay ito ng group sail activity ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Habang sa San Vicente, nag-low pass ang MC-130 aircraft ng US Air Force Special Operation Command sa Long Beach kung saan isa-isang lumundag at lumapag ang mga Pinoy paratrooper. Nasa Northern Palawan, ang mga makabagong kagamitan ng Amerika tulad ng HIMARS o High Mobile Artillery Rocket System na epektibong gamitin sa malalayong target. Gagamitin ng HIMARS sa live fire exercise sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan. Halos katapat ng Rizal ang Ayungin Shoal sa Kalayaan kung saan nakasalsad ng BRP Sierra Madre na pinupuntahan ng mga resupply mission. Hindi lang pang depensa ang misyon sa bayan ng Rizal. Bahagi rin ng balikatan ang mga Engineering Civic Action Project o NCAP. Isa rito ang health center sa Sitio Kalupisan, Barangay Punta Baha na tinatayo ng US Marines at Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa kabila ng matinding init. Malaking tulong daw ito sa mga residente at mga katutubo, di na kailangan bumaba sa bayan para magpagamot. Ang magbe-benefit po nito is 200 households, 90% po doon is mga katutubo or mga IPs. Hirap talaga kaya kung walang sasakyan, lakad lang kami sa baba. Maraming dalang tools ang mga sundalong Amerikano para sa construction ng isang health facility sa liblib na lugar dito sa Rizal, Palawan. Pero ang labis silang hinahangaan ang galing ng mga sundalong Pilipino na kahit wala raw gamit-gamit na mga tools, kayang-kayang diskartehan ang paggawa dito sa construction site. The way that they do steel work, they do a lot of stuff by hand more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Pagkakataon din ng balikatan para balikan ng mga sundalong PhilAm ang kanilang Filipino heritage, gaya ni 2nd Lieutenant James Isidore na tubong La Union at Cebu ang lolo at lola. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. Service is part of the reason why my family got here in the first place. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Sarima Refran, kami ang inyong saksi. Ngayong araw ng paggawa, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa minimum wage na ipinatutupad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Panawagan ng mga nagprotesta sa Recto Avenue sa Maynila, dagdag sahod para sa mga manggagawa. Utos ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng araw ng paggawa. I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Iniutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ng mga panuntunan para tiyak na regular at patas sa mga wage review. May hiwalay ring 150 pesos legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabimbil pa sa Kamara. We are confident na kakayanin naman po itong i-shoulder ng ating mga kababayang employers. Sinubukan namin kunin ang panig ng Employers Confederation of the Philippines o ECO pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero nauna nilang sinabi na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas sa presyo ng bilihin o di kaya pagsasara kapag hindi kinaya mga wage hike, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Goliath becoming more Goliath. Yan ang tawag ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa puwersang ginamit ng China sa pang-water cannon sa mga barko natin sa Panatag Shoal. Ang lakas ng buga ng water cannon, posible raw na maging fatal o nakamamatay
Gayunman, tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda roon. Saksi sina Sandra Aguinaldo at Rapi Tima. Attention all go, code Zebra. Baka may butas yung dili natin, yung hal natin. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, Pasok! Kita na! 4 na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Ya, sarado ya! Libre yung ano. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Sapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng 2 barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi once nila pinapayagan yung malilit na bangka papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa 2 barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on the Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to the pump. But we should get the gas to the pump. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta o man sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union.
Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Mula rito sa West Philippine Sea, Rafi Tima, kami ang inyong saksi. Suspendido ang in-person classes sa ilang lugar bukas hanggang Biyernes. Dahil po yan sa init ng panahon. At sa lahat ng antas yan sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng San Juan, Navotas at Pasay. Gayun din sa mga pampublikong paaralan sa Malabon at Maynila at 2 universidad doon. Mula kindergarten hanggang grade 12 naman sa Muntinlupa, ipatutupad muna ang online at mga alternatibong paraan ng pagtuturo. Para pigilan ang pagsirit ng electric bill sa tumitinding tag-init, mamamagitan na po ang Energy Regulatory Commission. Sa Maynila naman, iniutos ng LGU ang pagbuga ng tubig sa ilang kalsada. Saksi si Jonathan Andal. Bandang hapon kanina ang pagdating sa Quezon City ng binansagang Agua de Mayo o unang ulan ng buwan ng Mayo. Pero bago niyan, sa Manila, may pa-shower sa kalsada. Bawas init technique yan ng Manila City Hall na nagpadala ng kanilang water tanker para basain ang mga kalsada sa Espanya, Quiapo at Binondo. Parang naulanan ang windshield ng ilang sasakyan. Pero ang ilang motorista, diretsyong napaliguan. Okay lang. Dahil para di na rin mainitan. At wala pang isang oras, tuyo na agad ang kalsada. Effective naman siya kasi madali nung nawala yung init. Kumbaga parang lumamig. Unang beses pa lang yan isagawa ng LGU sa gitna ng mapanganib na init na naitala sa 2 lugar sa Metro Manila at 48 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa ngayong araw. Hanggat tumataas po ang index po natin, araw-araw po namin gagawin na po ito. Naka-shower naman po, kumbaga parang misting effect lang po. Pero sabi ng Task Force El Nino, dapat magtipid pa rin ng tubig. Na-appreciate po natin ang efforts ng mga LGU, pero critical po ang susunod na 4 na linggo in terms of water conservation. Bagamat sapat pa po ang supply ng tubig sa Angat Dam at sa Metro Manila, kailangan pa po nating magtipid hanggat hindi po humuhupa ang epekto na dulot ng El Nino. Kung ang gagamitin pong tubig ay yung wastewater o yung nagamit na sa paglilinis o pagbabanlaw, wala pong problema kung ito po yung ipang-spray sa mga kalsada. Nagmistulang resort naman ang bahagi ng Binondo kanina dahil sa kabi-kabilang inflatable pool, habang ang ilan sa Tondo na kontento sa batya at refrigerator na walang kaha. Napospon kasi yung swimming namin. Walang budget ko lang. Ito, mura lang eh. Magkano? 1,000 lang, tapos tubig lang. Ang ilang bata naman sa Tumawi ni Isabela, binitbit ang kanilang salbabida para magtampisaw sa ilog. Masayang sinalubong ng mga nag-outing sa Badok, Ilocos Norte ang mga alon ng dagat. Ganon din ang mga nasa Ormoc, Leyte. Nag-dive pa nga ang ilang bata. Sabay sa pagtaas ng temperatura, ang pagtaas din ng electric bill ni Rose. Mula 1,800 pesos noong Enero, naging 3,000 noong Marso at sumipa na sa higit 4,000 ngayong Abril. Yung pangkonsumo namin, nabawasan rin namin sa pagkain, saka bayarin sa lahat. Iniinano namin na hati-hati namin para lang dyan nga maano namin yung kuryente. Posible pang tumaas ang bayarin ni Rose. Nagmahal kasi ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nang mag-umpisa ang mga red alert at pagnipis ng supply ng kuryente nitong April 16 dahil sa mataas na demand at pumalyang mga planta. 11% ang itinaas sa Luzon at 53% sa Visayas sa kada araw ng bentahan. Para pigilan ang pagsirit pa ng electric bill, Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Pinakamababang presyo ng bentahan ng kuryente sa spot market ang masusunod basta't hindi ito hihigit sa itatakdang presyo ng ERC. Pero hindi pa masabi ng Meralco kung ano ang epekto nito sa isisingil nila dahil hindi lang naman sila sa spot market bumibili ng kuryente. Dahil nga we saw an increase in power demand itong April, so likely there is a possibility na
tataas talaga ang babayaran ng customers, not only in terms of the cost of rates but in terms of their own consumption. Posible pa rin mag-red alert ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Umaasa lang silang may iwasan ito dahil may mga papasok ng dagdag na supply ng kuryente. May karagdagang nakapasok ng mga planta and at the same time, yung mga naka-outage ay isa-isa naman sila nakakabalik. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mahigit 2 milyong international visitors na ang dumating sa bansa mula Enero ayon sa Department of Tourism. Karamihan po sa kanila galing sa South Korea, Amerika, China, Japan at Australia. Nagresulta po yan sa mahigit 157 billion pesos na kita. Ang target ng gobyerno ngayong taon, 7.7 million international visitors. At para marating yan, isa sa mga iminumungkahi ang pagpapalago ng concert tourism sa bansa. Katulad ang ginawa sa Singapore kung saan nagbigay ng grant ang kanilang gobyerno para sa concert ni pop superstar Taylor Swift. Saksi si EJ Gomez. Maraming rason ng mga Pinoy para mag-travel saan man sa mundo. Pero nagiging malimit ngayon ang paglipad para manood ng concert. Yan na raw ang hot travel trend ngayon. Kadalasan, sa pag-book ng hotels o accommodation at travel pass sa mga tourist spots, may kasama ng tickets para sa concerts. Si Blanche, 1 taon daw pinag-ipunan ang pinanggastos sa Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore noong March 2024. As a Taylor Swift fan, yun nga talagang childhood dream ko to eh. Talagang pinag-ipunan ko, as in 50% ng sweldo, yun talaga yung okay, pang Taylor Swift yan. Nag-side trip din sila before and after the concert sa tourist spots sa Singapore at Malaysia. Nag-iisang Southeast Asian stop sa Eras Tour ang concert sa Singapore na binigyan pa ng grant ng Singaporean government. Hindi nila sinabi kung magkano ang ibinigay ng gobyerno. Pero ang malinaw, malaki raw ang magiging ambag nito sa ekonomiya ng Singapore. Sa datos ng isang Quezon City-based travel agency, umabot daw sa 20,000 ang natanggap nilang bookings noong 2023 para lumipad pa Singapore at manood ng Eras Tour concert. Ayon sa datos ng isang travel app, tumaas ng 275% ang Singapore-related bookings noong March 1 to 9 sa kasagsagan ng Eras Tour, kumpara noong March 15 to 23. Ang inbound flights nadagdagan ng 186%. Ang accommodation bookings umakyat ng 462%. Ang booking sa Singapore attractions and tours lumobo ng 2,373%. Ayon sa isang ekonomista, patunay ito na malaki ang epektong na idudulot ng concert sa ekonomiya, partikular sa turismo ng isang bansa na dapat daw samantalahin ng Pilipinas. Importante yon kasi, ayan, dadami yung kita ng mga sa accommodation, yung mga hotels, tapos yung transportasyon, tapos sa ekonomiya natin, siyempre, kakain sila, lalabas sila, tapos mamimili sila habang nandito. Yung dala nila ng foreign currency, dollars, ko-convert nila, gagastosin nila dito, at dadami yung kita ng mga local businesses and industries natin. Dapat lang masiguro ang maayos na branding ng concert tourism sa bansa, kasama na ang kaayusan sa mga paliparan, land transport facilities at kapasidad ng hotels for accommodation. Sana nga raw, dumami pa ang major concerts na sa Pilipinas gaganapin. Malaking impact po siya, especially sa mga hotels natin, sa mga tourist spot natin. Maraming Pilipino na nag-work sa tourism ang makikinabang. Pag may K-pop concert dito, sana punta sila dito tapos everyone can just bond around. And at the same time, nakikita nila yung Pilipinas saka yung friendliness ng Pinoy. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Ang mainit na panahon naging mitya ng pagkamalikhain ng isang tauhan ng BFP. Ang patapat niya sa sobrang init, do-it-yourself o DIY na air cooler. Saksi si Jamie Santos. Ayos ha. Para ka raw nasa loob ng pugon sa tindi ng init ng panahon ngayon. Kahit hindi kumilos, pawis ay tiyak na bubuhos. Ayon sa Pag-asa, mas titindi pa ang init na nadarama ngayong buwan ng Mayo. Kaya maraming gumagawa at nag-iisip ng paraan para guminhawa ang pakiramdam. Bukod sa pag-inom ng malamig na tubig, ang iba nagdadala na ng mga portable fans tulad nito para mapreskuhan. Pero may iba na nag-level up sa pagiging maparaan at malikain para alinsangan ay pawiin.
Tulad na lamang ni Fire Officer 3 Ryan Dalumpines, parang may apoy daw ang ibinubugang hangin ng kanilang electric fan. Kaya naman bilang kawani ng pamatay sunog, hinarap ni Sir ang damang init. Gamit ang icebox, exhaust fan at yelo, may DIY air cooler na siya. 20 minuto lang daw ang ginugol niya sa paglikha ng DIY air cooler. Yung 4 na yelo na nilagay ko, mabot silang 2 oras eh. Kasi yung natunaw na yung yelo, yung tubig na nandun sa loob ng malamig pa rin kasi siya, kaya yung buga ng hangin, malamig pa rin po. Ang isang ito naman, chillax na sa pagpapahinga kahit may araw pa. Gumamit lang siya ng plastic bottle, hose at stick, yelo at ikinabit sa kanyang electric fan. Pawi na raw ang init na nararamdaman dahil sa kanyang DIY air cooler. At bilang fire officer, payo niya sa mga gumagawa ng mga DIY air cooler ngayong tag-init para mapanatiling ligtas ang gamit nito. Ilagay lang siya sa safe na lugar na hindi siya basta-basta matabig o mga ng mga bata. Ginawa naman nila kasi yun, andun din sila. Kasi gusto nila ma-experience agad yung lamig. Hindi nila pwedeng iwanan yun. Tsaka yun lang, ang paalala lang talagang, kasi tubig, kuryente, talagang bantayan at huwag pabayaan halos mga bata. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, may tsansang magkabagyo ngayong Mayo. Ayon sa Pag-asa, posibleng 1 o 2 bagyo ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa kananiwang track, kapag Mayo, kung hindi mag-recurve o lilis palayo sa bansa, maaaring tumama yan sa Eastern Visayas at sunod na tutumbukin ng Southern Luzon. Samantala, sa Pili, Camarines Sur, inaasahan ng pinakamataas na heat index bukas. Aabot po ng 48 degrees Celsius. 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Tacloban City, at 45 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. At bukod sa mga yan, mahigit 30 lugar pa ang aabot sa danger level ang damang init bukas na nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Palawan, Sulu Archipelago at Sorsogon sa hapon. At sa Metro Manila, maalinsangan pero posible ang localized thunderstorms gaya ng naranasan kanina. May sagot na si Angeli Kang matapos siyang idawit sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Fake news yan, ayon po sa aktres. Sa guesting ni Angeli sa Updated with Nelson Canlas podcast, inamin niyang affected siya sa pagkalat ng usap-usapan. Paglilinaw ni Angeli, hindi pa niya nakakatrabaho si Bea o si Dominic. Nabanggit din ni Angeli na marami na siyang natanggap na indecent proposal. Apektado man siya, iniisip na lang niya na wala naman siyang tinatapakang tao at mahal niya ang kanyang ginagawa. Ang kakaibang adventure sa Bohol na Swimming with the Butanding at ang nakakamanghang rock formation sa Ilocos Norte. At ngayong Labor Day, silipin po natin ang Love Boracay na dinayo ng libo-libong turista. Yan ang biyaheng saksi ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. To beat the heat, tara na't nag-swimming sa Lila Bohol kasama ang mga whale shark. Relax, sila ang mga butanding na tinaguriang gentle giants. Pwedeng makita ng malapitan ng 5 hanggang 10 butanding doon. Pero kailangan umattend muna sa briefing para malaman ang mga ipinagbabawal. Kagaya na lamang ng paglalagay ng sunblock lotion na maaari raw makaapekto sa mga whale shark. Mula Bohol, tara naman sa Boracay sa Malay Aklan. Dinagsa ng mahigit 10,000 turista ang week-long Love Boracay event. Pumarada ang ilang residente at turista na lumahok sa iba't ibang sports activities. Nagkaroon din ng sandy castle making. Sa pagtatapos ng selebrasyon, nagsagawa sila ng street dancing competition at float parade. Let's go up north sa White Sand Beach ng Pagudpod, Ilocos Norte. Nagbistulang malaking swimming pool ang Saud Beach dahil sa pinong buhangin at asul na dagat. Pwedeng subukan ang ilang water activities kagaya ng pagsakay sa banana boat, kayaking at pedal bike. Chillin' by the beach naman ang vibe sa Burgos, Ilocos Norte.
Mahangin kasi doon at marirelax ka habang pinagmamasdan ang mga nakakamanghang rock formations. Masarap magmuni-muni at titigan ang mga hampas ng alon sa malalaking bato. Perfect view para sa mga mahilig mag-selfie. Para sa GMA Integrated News, ako si Family Dumapok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi! Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.